Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Kamusta po kayo? Ngayong araw po ng Huwebes, October 24, 2024. Minomonitor po natin. Ito nga pong si Bagyong Christine, mga kaibigan. Pero bago ho natin yan ipagpatuloy, sa mga bago po sa ating channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like at subscribe at always pong pahit ng notification bell para lagi ko po kayong ma-update at ma-notify sa lagay po ng ating panahon. So mga kababayan ko, tuluyan na nga pong naglandfall sa malaking bahagi po ng Luzon, especially dito po sa may bandang Calabarzon, Metro Manila, North at Central Luzon, malaking bahagi ng Isabela. Eto nga pong si Bagyong Christine. Nasop now, no? Kung titignan po ninyo, nararanasan na natin yan. Medyo malakas pa rin po ang hangin. Ito nga pong si Bagyong Christine, mga kaibigan. Pero kung titignan po ninyo, sa Sopnao meron po siyang lokasyon ngayon. Or yung lokasyon po nitong si Bagyong Christine ay nandito na po, mga kaibigan, sa vicinity po ng Bauco Mountain Province. At severe tropical storm pa rin po siya na kategory na may lakas pong hangin na nasa 95 kilometers per hour. Pa-westward po ang kilos sa bilis po na 20 kilometers per hour. Pagdating naman po ng ilang mga oras or pagdating po ng hapon, mga kaibigan, ay tutumbukin naman po nito itong area po ng coastal water po ng Bolinao, Pangasinan. So yan po yung mga lugar na dinadaanan niyo, mga kaibigan, bago po ito unti-unting lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Apektado, tinatamaan po niya ngayon, no? Dahil malaking bahagi po talaga nasasakop nito si Bagyong Christine. Hindi lamang po yung mga lugar na aking binanggit, no? Ngayon po ay nakataas na ang storm wind signal number 3 sa malaking bahagi po, mga kababayan, mga kaibigan ko, ng Luzon. Ito po, no, sasabihin ko po sa inyo para alam natin yung intensity, kung anong signal number ang meron po sa ating mga lugar. Dito po sa Isabela, number 1 po yan. Apektado po talaga Kalinga, Mountain Province, Ifugao, central portion po ng Abra, kasama po ang northern at central portion po ng Aurora, kasama rin, mga kaibigan, dito ang Pangasinan, La Union, central at southern portion po ng Ilocos Sur. So nakataas po ang storm wind signal number 3 dyan sa mga lugar po na aking binanggit. So maging handa at maging alerto po tayo, mga kababayan ko. Meron din po tayong wind signal number 2 sa malaking bahagi pa rin po yan ng Luzon, no? Or posible ding mas tumaas ito sa signal number 3. Depende po sa galaw ng hangin itong si Bagyong Christine. And as of now, sa area po ng Ilocos Norte, dares po ng Ilocos Sur, Apayao, dares po ng Abra, Cagayan, kasama na dyan ang Babuyan Islands, dares po ng Aurora, dares po ng Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, kasama ang Pulilio Island, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes, no? So ito po ay tatagal, mga kaibigan ko, ng 24 oras na meron pong lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. So magdedepende pa rin tayo sa lakas ng hangin. Kahit nakataas ang storm wind signal number 2 dyan, posible pa rin lumakas yung hangin, mga kaibigan, at magbago. Ito nga pong forecast natin sa mga lugar na yan. Depende po yan sa magiging galaw, mga kaibigan. Kung titignan po ninyo, mga kaibigan, as of now, meron din po tayong nakataas na heavy rainfall warning sa malaking bahagi po ng Isabela, Quirino at Aurora. Moderate to heavy rains naman ang posibleng aasahan natin na posibleng tumagal ng 2 hanggang 3 oras dito po sa bahagi ng Pangasinan, Benguet, Ifugao, Mountain Province po. Sinabi ko na, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, Abra, at titignan natin, mga kaibigan, yung mga lugar po na yan, pinag-iingat po sa banta ng pagbabaha, gayon din sa mga landslide prone area, dahil kung titignan po ninyo, kahit kahapon hindi pa nga direkta naglalandfall itong si Bagyong Christine, ay lubog na po sa baha ang malaking bahagi po ng Bicol region. Nagkaroon din po ng malawakang landslide, which is kahit po yung mga kotse, yung mga sasakyan ay lumubog nga po, no, sa landslide. Ang sinasabi ko, mga kaibigan, mas maganda na agapan natin yung ganitong klaseng mga sakuna. Kaya nga po lagi tayo nagpapaalala sa inyo halos araw-araw, no? Ang sinasabi ng ilan ay pananakot daw, pero hindi nila alam na yun ay paalala ng paulit-ulit sa atin. Kapag meron tayo na track na bagyo, ay maging handa na tayo, hindi yung hihintayin pa natin tumama or umulan or humangin saka pa lang tayo po mag-aasikaso, no? Alam nyo, mga kaibigan, malaking parte ng Luzon ngayon ang humihingi po ng panalangin. Ipanalangin po natin especially ang Calabarzon, Metro Manila,
North at Central Luzon, especially po ang Isabela dahil sila po ang talagang tinumbok po, no? Nandyan po kasi yung pinakasentro nito nga po si Bagyong Christine. At inaasahan natin mga kaibigan, mga kababayan, pagpatak po ng araw po ng Biyernes, unti-unti po itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Pero take note, may chance po ito na maging isang typhoon category or mas malakas pa sa severe tropical storm, malakas na bagyo mga kaibigan. Pero wala naman pong chance na maging isang super typhoon, no? Dahil lalabas na po ito pagdating po ng araw ng Sabado o Biyernes po ng hapon. So mga kaibigan ko, mga kababayan, kung wala naman tayong importanteng gagawin, tulad na aking sinasabi, sa hapon na sa gabi, manatili na lamang po tayo sa ating mga kabahayan, mag-stock tayo ng pagkain kung ano lang po ating kaya. Manatili tayong informed sa lagay ng ating panahon, magkaroon ng constant communication, yung mga gamit natin, inhanda natin in case magkaroon ng biglaang pagbabaha, hindi po ito mababasa. So yun lamang update natin mamaya. Manatili kayong nakaantabay, no? Meron tayong update sa patuloy na paggalaw at pagkilos. Dito nga po si Bagyong Christine. Magandang araw po sa inyong lahat.